Dito ka ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serye. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede niyong i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box. Depende kung saan kayo nanonood. Hello everyone, I'm back. Actually, pareho yung damit ko sa kahapon. Isang bagsakan ng pag-film to para mabilis, di ba? So, yung kwento natin ngayon, ang pamagat ay Hacienda. Hi, Ate Bebs. I am a silent listener of your spooky series on TikTok. Tonight, I decided to share my own experience about an Encanto. This event happened a year ago. Actually, it's not my first time na makaranas ng ganon dahil ever since ay nakakaramdam na talaga ako. Hindi naman necessarily bukas ang third eye ko, pero malakas ang pakiramdam ko when it comes to supernatural things. Namana ko ito sa lola ko sa father side. Way back nung freshman ako sa college, nagkaroon kami ng isang theater play para sa pinaka-final output namin sa second semester. We are assigned to perform mga akdang pampanitikan sa Pilipinas simula sa bago dumating ang Kastila hanggang sa kasalukuyan. Everything went well. Practice, script reading, and planning of the props and wardrobe. But everything changed simula nung gumawa kami ng mga props. Our class decided na sa bahay na lang ng isa naming blockmate gagawin ng props dahil walking distance lang ang bahay nila from our university. Kumbaga, hindi na kami mahihirapan kapag dinala namin yung mga malalaking props namin sa loob ng university. Yung family pala ng blockmate ko ay caretaker ng lugar na yon. But sa pinakadulo nun is nandoon yung parang factory or warehouse ng may-ari ng lupa na yan. To give you an insight sa itsura ng paggagawan namin ng props, ang laki niya. Para talaga siyang isang hacienda. Pagpasok pa lang ng gate ay makikita mo na ang maliit nilang bahay sa kanan. Sa kaliwa naman ay may malaking open space na mayroong bubong na pwede naming paglagyan ng malalaking props. Then yung gitnang daan na patungo nun sa warehouse na sobrang layo mula sa gate ay mayroong malaking puno ng akasya. Sa kaliwa nun ay mayroong isang malaking bodega na tambakan ng gamit. Sa gilid naman ng bahay nila ay isang malaking poultry. Sa una at pangalawang araw namin, maayos naman. Pero may nararamdaman na akong kakaiba. Pero normal na kasi sa akin yun eh. Hindi ko lang sinasabi sa mga kasama ko dahil ayoko silang matakot. Noong unang araw, may natapos na kaming ilang mga props na malalaki kaya maaga na rin naman kaming nakauwi. Noong pangatlong araw, doon na nagrereklamo ang mga iilang kong mga blockmates kasi nangangati raw sila, nagkakaroon sila ng mga parang pantal. Ang iniisip ng pinaka-head director namin ay baka dahil sa mga surot yon, lalo na doon sa part na mga pinaggagawaan namin ng mga props at marami rin kasing langgam, lalo na madalas nakaupo kami sa damo-damo. Kinabukasan nun, napag-usapan na kailangan nakapajama or leggings na kami kapag nandoon para maiwasan ang pagkapantal. Pero kahit nakasuot na kami, ay hindi pa rin nawawala ang pantal nila at mas dumarami ang nagkakaroon sa amin. Nagtuloy-tuloy ng ganon yung ganap namin. May ilang nawawalan ng pantal, mayroon naman na hindi. Alam kong hindi normal dahil unang tapak ko pa lang talaga sa lugar na yon, off na agad ang ambience niya. Pero hindi ako nagsasabi sa kanila ng kung ano dahil baka wala nang gumawa ng props dahil sa takot. Hanggang sa malapit na yung performance namin, pero hindi pa rin natatapos ang mga props. Lalo na yung mga pinaka-main props namin. Kaya napagdesisyonan namin na magpagabi para matapos na namin at para practice na lang ang aasikasuhin namin. Mag-aalas 5 na ng hapon yon, kaya unti-unti na kami nababawasan. From 30, naging 20 na lang kami. Tapos, ng bandang 6 p.m., naging 15 na lang kami. Kami-kaming magtotropa na lang ang naiwan doon dahil nakapagpaalam kaming gagabihin kami. Mga ganong oras din, nagsimula ng lamunin ng dilim yung paligid namin. Tanging ang siga na ginawa namin ng alas 5 ang ilaw namin at ang ilaw na nanggagaling sa loob ng bahay ng blockmate ko. Kung tatanawin nyo yung malaking puno na nasa gitna ng daan, ay hindi na ito makikita. Totally black. All black. Doon na ako na nakaramdam ng kakaiba. Hindi ordinaryong pakiramdam para sa akin kasi sobrang bigat.
Pakiramdam ko may nanonood sa amin na parang maraming mga mata na hindi namin nakikita. Nagtatawanan pa kami noon para hindi kami kainin ng takot namin. Ngunit napatahimik na lang ako nang mahagip ng peripheral vision ko na mayroong mga malaliit na anino na tumatakbo sa dilim. Hindi ko man kita pero ramdam ko. Parang mga duwendeng pinaglalaruan kami at tuwang-tuwa pa sila. Parang lumiliit ng lumiliit ang liwanag na mayroon kami. Parang gumagalaw ang dilim at patuloy kaming kinakain. Natahimik din ang mga kasama ko noon at alam kong nararamdaman na rin nila ang nararamdaman ko. Binilisan namin ang paggawa dahil sa takot. At ako, hindi maalis ang tingin ko sa pwesto kung saan nakatayo ang punong malaki na ngayon at purong dilim na lang. Alam kong hindi ko imahinasyon to. May nakita akong malaking figure na nakatayo sa baba noon. At kasabay noon may narinig na rin akong mga maliliit na halinghing. Parang bata na tumatawa at mas lalong dumarami yung mga aninong itim na nakikita ko sa dilim. Pasado 7:00 na kami natapos nun at hinatid na kami sa sakayan ng blockmate namin. Pero habang palabas, nakwento ko sa kanila ang mga naramdaman ko. At hindi ako nagkakamali. Hindi lang ako ang nakaramdam na parang may nakatingin o nanonood sa amin. Pati ang ilang mga kasama ko ay nakaramdam din nun. Nung gabing ding yun, sinabihan ko yung isa naming kaibigan na hindi nawawalan ng pantal na magpatawas dahil iba talaga ang pakiramdam ko. Ginawa naman niya kagad dahil may madadaanan siyang magtatawas bago makauwi sa kanila. Kinabukasan, nagsabi siya sa amin kung ano ang sinabi ng magtatawas. At ang sinabi niya ay nagpatindig ng balahibo ko. Hindi raw surot o langgam ang dahilan ng mga pantal. Napaglaruan daw kami ng mga maraming mga duwending itim. May binudbud daw na kung ano sa amin, kaya kami nagkapantal. Ang sabi pa, bago raw ako pumunta sa kanya, napaglaruan daw tayo eh. Nung inabot tayo ng gabi kahapon, pinapalibutan raw tayo, iniikutan daw tayo. Pero hindi sila makalapit dahil sa apoy na malapit sa atin. Hindi lang yon. May kapre rin doon sa malaking puno. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya dahil lahat ng pagdidescribe niya sa kung anong nakita ng magtatawas ay eksaktong-eksakto sa kung anong nakita ko sa peripheral vision ko that night. Mga itim na duwende at isang kapre sa baba ng malaking puno. P.S. Hindi na ako sumama sa loob nang kinuha yung mga props. Nag-abang lang talaga ako sa labas at hindi na talaga ako babalik doon kahit anong mangyari. At doon na po nagtatapos ang ating kwento. Alam niyo, hindi na ako mag-outro. Diretso na ako sa pag-film sa susunod. O siya, goodbye. I'll see you guys sa next upload.